On the way ang masayang pamilyang ito para ihatid ang kanilang anak sa paaralan. Nang bigla silang maaksidente, hindi na nakaligtas ang mag-asawang militar. Ngunit maswerteng nakaligtas ang anak. Inampon ng tiyahin na isang pulis bilang sariling anak dahil sa pagkawala ng mga magulang. Kaya pala laging malungkot at madaling magalit ang personalidad ni Bayman. 3 beses na siyang lumipat ng school dahil ayaw niya sa mga bratty bully. Pero matalino siya, kaya umuwi siya para mag-isa ng kursong abogasya at matagumpay na nakapasa sa exam para makakuha ng law degree. Pero dahil wala siyang high school diploma, vocational degree lang ang law degree. Kahit na hindi niya tinanggap ang mga salitang ito, hindi niya tinanggap ito ng employer. Hindi niya sinabing tinanggap lang ito ng employer. Sabi nila, hindi niya tinanggap ang mga salitang ito. Ikinagalit ni Bayman, binuhat niya ang upuan na inuupuan niya at ibinato sa recruiter. Sa kagalit na umalis, depressed umupo si Bayman para kumain ng noodles sa gilid ng kalsada. Tapos biglang nakasalubong niya yung director ng law firm na in-interview niya nung hapon. Ang pangalan niya ay Moongo. Wala siyang pakialam sa degree, pero nakita niya ang natural na talent ng male lead. Nais ni Moongo na makipagtulungan kay Bayman. Tulungan siyang magtrabaho bilang isang militar na tagayusig sa isang kapaligiran ng militar. Na binanggit ang mga salita, militar, ay labis na naiinis kay Bayman. Kaya agad siyang tumanggi. Ngunit nang marinig na si Moongo na nagsasalita ng tungkol sa 5 beses na mas maraming pera kaysa sa isang abogado, at isang 10% na komisyon, katumbas ng buong taon na sinubukan niyang magtrabaho, si Bayman ay hindi makalaban sa mga tao. Ngunit kapag siya ay nakipag-ugnayan kay Bayman, at nang pumasok siya sa army, ay nakipag-ugnayan siya kay Bayman. Napagtanto na, ang aksidente ng kanyang magulang ay hindi sinasadya, ngunit dulot ng isang tao na nanakit, kaya kung sino ang kalaban, mangyaring ipagpatuloy ang pagsunod, pagkatapos sumang-ayon na makipagtulungan kay Moongo. Ang lalaking bida, ay matagumpay na naging isang mataas na ranggo sa hukbo, ngayon ay dumating siya upang makipagkita sa isang bagong recruit, at sadyang nagpakita ng espesyal na interes sa kanya. Pagkatapos na lumabas ang lalaki ng isang pinuno ng pangkat, sinabi niya na ang isang anak na lalaki ng isang platon ay nagsabi sa kanya ng isang malaking pinuno bangko, matapos marinig na napakahusay ng pakikitungo ng pinuno ng platen sa lalaki. Ang kanyang mga damit ay nilaban din ng iba, nang ang lahat ay lumabas upang magpraktis. Ang anak ng presidente ng bangko ay pinayagang manatili sa silid upang magpahinga. Naisip ng walang muwang na batang iyon na dahil siya ay may malubhang sinusitis, ay dapat nabigyang pansin ng lahat, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay mahuhulog sa bitag ng lalaki na pinuno na binigyan ng espesyal na pagtrato sa bangko, ang tunay na anak ni Moongo. Sa katotohanan si Moongo ay nabigyan ng espesyal na atensyon. Army, na-expose ng press, ang male lead ay military prosecutor, kaya siya ang may hawak sa kasong ito. Umaasa ang bata na tutulungan siya ni Bayman na linawin ang kanyang kondisyong medikal. Ngunit nagtanong siya sa maling tao, nagtanong si Bayman, upang patunayan na ang bata ay may karapatan sa preferential, lalo na nang hindi siya binibigyan ng dahilan, nang ang bata ay nagtanong. Ito ay ang intensyon ni Bayman, na nakatingin sa labas ng mga mata, at tumingin sa kanya sa labas ng silid, hindi niya alam ang tingin sa kanya, at tumingin sa kanya nang walang alam lahat ay pinapanood. Tila nakita ni Woo-in ang intensyon ni Bayman, matagumpay ang planong ito, na naging dahilan upang ang direktor ng bangko ay kailangang magbitiw. Dahil sa pressure ng press, ginawa ng lalaking lead ang trabahong ito para makumpleto ni Moongo ang kanyang undercover na misyon sa hukbo. Ngayon ay madi-discharge na siya sa loob ng ilang buwan. Sa mga oras na iyon, si Bayman ay hindi nais na magtrabaho para kay Moongo, isang tao na nasa itaas ng kanyang trabaho, ngunit gusto niya na magtrabaho sa isang taong mas mataas sa kanya. And power, sa party niya, may mag-asawang naglakas loob na sigawan ng alaga niyang aso. Physically attacked sila ng bodyguard ni Tenam. Hindi lang yun, pinilit din niya ang lalaki na lumuhod at humingi ng tawad sa aso niya. Tapos pinagpatuloy ang pagbuhos ng galit na suntok sa lalaki. Pagkatapos niyang bugbugin ang lalaking ito, inatasan niya si Moongo na humawak ng mga legal na isyu ng utos niyang ito. Ang kaso ng bangko na iyon ang kaso ng direktor niya. Gustong-gusto ni Nam na makilala ang male lead, na matagumpay na natapos ang huling kaso. Gusto niyang makita kung si Bayman ay talagang kasing tapat ng kanyang aso. Pagkatapos ay, hinabol niya si Moongo palabas. Ipinagpatuloy niya ang kasiyahan kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang blonde na lalaki ay kay Tenam, matalik na kaibigan na nagngangalang Helen. Dinala niya ang kanyang napakagandang kasintahan, dahilan upang ipakita ni Taenam ang kanyang masamang intensyon. Agad na naramdaman ng batang babae ang panganib at nais na umalis. Ngunit pinigilan siya ng 2 tao at pinilit siyang uminom ng isang basong tubig upang maging magalang. Ang baso ng tubig na iyon ay naubos na ni Tae, at nawalan ng malay si Tae, at nawalan na siya ng malay. Lalong naging hindi makatawa ang ngiti ni Nam. Hindi nagtagal sa police station, may babaeng sumuray-suray sa report. Matapos manakit ng mga tao, ang mga bastos na ito ay nagkakatuwaan pa rin sa isa't isa na. Parang walang nangyari, biglang may sumulpot na babae na pulang buhok na nakasuot ng dark glass. Sa labas ng pinto, nakitang may isang babae na akala nila ay may tumatawag para ipagpatuloy ang kasiyahan, kaya't ang blonde na lalaki ay nagbukas ng pinto sa harapan ng babae, nang walang buhok na buhok. Takot, ang babaeng nagtanggal ng salamin sa hindi inaasahang pagkakataon ay si Woo-in. Matagal na niyang iniimbestigahan ang mga kilos nila, kaya pumunta siya ngayon dito para harapin ang mga basura. Lumaban siya ng mag-isa sa mga lalaking iyon, ngunit hindi mababa. Ang babae ay kumilos ng napakalakas at desidido at hindi nagtagal ay natalo niya silang lahat. Ang blonde na lalaki ay gustong tumakbo ngunit pinigilan ni Woo-in at tinuruan siya ng lahat ng mga lalaki. Pagkatapos ay tinawag siya ng mga kasamahan. Sa lahat ng bagay ay nakipag-usap sa kanya. Pagkatapos ay tinawag siya ng mga kasamahan. Tinawag siya ng mga kasamahan. Pagkatapos ng lahat ng bagay ay nakipag-usap sa kanya. Pabalik sa bodega, ginawa niya ito nang walang layunin ngunit naramdaman na lang niya na kailangan niyang tulungan ang mundo na gumana muli, umalis sa pangingibabaw ng pera. Sa panig ng lalaking bida,
Abala siya sa paghahanap ng impormasyon tungkol sa pangalan ni Tae, Nam para lapitan ang lalaking ito. Nagulat lamang nang malaman na ang lalaking ito ay anak ng unang dalawang star na babaeng general sa Korea. Ang lahat ay humanga sa integridad ng Woo ang trunk ng kotse at pumunta sa ospital para sa biktimang babae na nagngangalang Mina. Binigyan ni Woo si Mina ng video ng pagpapahiya nila sa kanya. Sinabi na kailangan niyang panatilihing mabuti ang ebidensyang ito. Pagkatapos ay maaari naming ipadala siya sa kulungan. Ang blonde na batang lalaki ay isang sikat na mga awit kaya ang kanyang pagkawala ay mabilis na naiulat sa media. Ang kanyang malapit na kaibigan na si Tae-nam ay mabilis ding nalaman ang balitang ito. Ang kanyang abogado ay si Moon-go. Siya ay nag-aalala dahil siya ay may alam na paraan upang mailigtas ang batang lalaki ni Tae. Blonde. Ang pagkawala ay tiyak na may kaugnayan sa mga babaeng estudyante na pinahiya nila. Si Tae-nam ay hindi nag-aalala. Ang mga kaso na tulad nito ay malulutas sa kaunting pera. Hiniling ni Tae-nam kay Moon-go na utusan si Baeman na hanapin ang blonde na batang lalaki. Na ipinaramdam kay Moon-go na ang kanyang posisyon ay malapit ng mapalitan. Kaya hindi direktang ibinigay niya ang imahe ng blonde na batang lalaki kay Baeman, ngunit hindi niya ito pinayagan agad na pumunta si Nam kay Bae. At hindi niya pinayagan si Bae na pumunta sa trabaho. Pumunta sa bar na iyon para mag-imbestiga. Karamihan sa mga kamera ay tinanggal. Ngunit ang salarin ay nakaligtaan ng isang kamera sa rooftop. Naunawaan ni Baeman, kaya nagbibigay ng pera para suhol. Kaya pinanood niya ang video. Sa loob ay isang batang babae na may pulang buhok at maitim na salamin. Pagkatapos ay nagpatuloy si Baeman sa kabilang silid upang mangolekta ng dugo sa sahig. Sa kabilang banda, ang anak ng bangkero ay naaresto at inilagay sa bilangguan ng militar. Kaya siya ay may galit sa pinuno ng lalaki. Kumuha siya ng isang amo upang patayin siya ng malaking halaga ng pera. At sa pagkakataong ito ay sumang-ayon siya kay Ba. Sumama si Man kay Moon-go para makipagkita kay Tae-nam. Malinaw na ayaw ni Moon-go. Ngunit hindi niya nagawang suwayin ang utos ng kanyang amo. Naghihintay lang ng pagkakataong ito. Hinirang ni Baeman ang kanyang sarili na makatrabaho ng diretso si Tae-nam nang hindi na dumaan sa Moon-go, na labis na hindi komportable kay Moon-go. Ang bagay na pinakakinatatakutan niya ay dumating na rin sa wakas nang tumalikod si Moon-go. Sinisi ni Moon-go si Baeman sa paggawa nito. Ngunit ang karamihan ay naghahangad na itaas siya sa posisyon, na ang karamihan ay naghahangad na maging mas mataas ang posisyon sa kanya, na pinagtaksilan siya ng mas mataas na posisyon, ay hindi na pinapahalagahan ni Tae-nam. Lumingon si Moon-go para kagatin siya pabalik, sa pamamagitan ng pagbabanta na sasabihin ang lahat sa kanyang ina. Narinig niya ang buong katawan ni Tae-nam na nanlamig. Ang pinakakinatatakutan niya sa mundo ay ang kanyang ina. Kung anuman ang kanyang kinatatakutan ay mabilis itong dumating. Habang si Tae-nam ay nakikipagpunyagi kay Mina upang pilitin siyang ibunyag kung nasaan ang video, pagkatapos ay dumating ang kanyang ina, ang kanyang mga nasasakupan. Sa oras na iyon, at si Woo-in ay pupunta sa isang misyon na inatasan ng kanilang mga nakatataas, bigla siyang napahinto ng isang sasakyan sa gitna ng tulay. Ito ay ang kotse ng mga gangster na inupahan upang patayin si Baeman. Habang ang isang lalaki ay sinabihan ni Baeman si Woo-in na manatili sa kotse upang mahawakan niya ito. Ngunit pagkababa niya ng kotse, pinalibutan siya ng mga kawatan. Si Baeman ay sinubukang lumaban, ngunit ang mga masasamang tao ay tumalikod. Si Baeman at ang mga magnanakaw ay sumubok na lumaban. Tahimik na nakaupo sa kotse habang pinagmamasdan ang lahat, nang matatalo na si Baeman. Bumaba siya ng sasakyan para alalayan. Mahinahon niyang pinahihit ang windshield ng wiper ng sasakyan para labanan ang mga magnanakaw. Nang makita ang isang babaeng naglakas loob na humamon, pinuna siya ng isang thug. Nang matapos itong magsalita, pinaalis niya ito. Ngunit ang ibang lalaki na dumating sa kanya ay nagulat din. Nagulat din ang isang lalaki na pumasok sa kanya. Ilang dalaw ang mga taong iyon ay natalo. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakad. Sa pagkakataong ito ay umupo si Baeman sa likurang upuan at hindi sinasadyang nakita niya ang pulang buhok ni Woo-in. Sinadya din niyang magsuot ng maitim na salamin upang maalala niya ang kaina-hinalang babaeng pulang buhok. Palihim niyang kinuha ang ilang buhok mula doon para kunin para sa pagkakakilanlan ng DNA. At bumalik sa Tae-nam dahil sa sobrang takot niya sa kanyang ina. Dasyang bigyan ang kanyang anak ng isang granada na tinanggal ang safety pin. Habang si Tae-nam ay nanginginig sa gulat at takot, binalaan siya ni Yeon-soo na ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay ay ang kanyang kapangyarihan at posisyon bilang ang pinakamataas na ranggo na babaeng sundalo sa hukbo. Kaya walang makahahadlang sa kanyang daraanan kasama ang kanyang anak. Kung si Tae-nam ay gumawa ng hindi magandang bagay na nakalantad at makakaapekto sa kanyang karera, hindi siya magdadalawang isip na patayin siya. Ang granada ay sisibog pagkatapos ng isang oras o sisibog kaagad kapag si Tae-nam ay nahuhulog ito sa lockhouse, ngunit ang kanyang anak na lalaki ay nahuhulog ito sa sulok ng lupa. Hindi inaasahan na ang takot na iyon ay lumilikha ng isang perverted devil tulad ni Iknal. Sa tuwing naaalala niya ang alaalang iyon, si Tae-nam ay takot na ang kanyang utak ay gustong sumabog. Sa sandaling makita niya ang kanyang ina ay lumuhad siya at humingi ng tawad. Walang awang sinipa ni Yeon-soo ang kanyang anak dahil naglakas loob itong laktawan ang serbisyo militar at gumawa ng gulo sa labas, ngunit siya ay humarap sa kanya. Si Tae-nam yun ay nakaharap sa kanya, ngunit gusto niya ito ng mabuti. Si Tae-nam ay napunta sa kanya na gusto niyang wala siyang gawin na makakaapekto sa reputasyon na binuo niya. Umalis si Tae-nam sa mabigat na paa na iyon. Nanumpa na hindi siya maglilingkod sa kwartel, pinamamahalaan ng kanyang ina. Pagkatapos ay tumakbo kaagad. Natagpuan ni Tae-nam si Moon-go upang ilabas ang kanyang galit at maluwag niyang sinabi, sinusunod lang niya ang kanyang obligasyon na iulat ang lahat kay Yeon-soo. Si Moon-go ay walang pagkukulang ng anumang bagay. Bilang isang makapangyarihang abogado at direktor, si Moon-go ay walang kahirap-hirap na abogado. Siya naman, binigay ng male lead ang sample ng buhok ni Woo-in sa forensics para masuri. Saka sinundan siya kung saan siya nagpunta sa oras ng trabaho. Maingat siyang nagpalit ng ibang damit para hindi ma-expose. Nang makita niya si Woo-in na nakasuot ng mapang-akit na itim na damit, biglang nag-vibrate si Baemon. Ngunit mabilis siyang nakabawi at nagtago sa ilalim ng paanan ng isang babae. At agad niyang nadiskubre ang babaeng ito para makaiwas si Woo-in. Para makaiwas siya sa isang babae, at sa kanya ito nadiskubre.
Aksidente ding nabili ang mamahaling bag kaya dinala sa bahay bilang regalo kay tita. Pinalaki ang kanyang pamangkin sa loob ng maraming taon at bumili ito ng mga mamahaling gamit para magamit nito. Napaiyak siya. Pagkatapos nun, pumunta ang lead ng lalaki sa military doctor na siyang mangangasiwa sa military service examination ni Taenam para makapagbigay ang doktor ng certificate na si Taenam ay hindi na malusog at si Taenam ay hindi sapat na malusog para magpalista sa doktor. Si Taenam, isang armado na si Monina ay hindi na makakabalik sa ospital. Umalis ang doktor sa hukbo para makakuha siya ng magandang trabaho sa isang malaking ospital. Alam din ni Yeonsu na si Baemon ang tumulong sa kanyang anak na makatakas sa serbisyo militar, kaya tinawagan niya ang kanyang sekretarya upang makipag-appointment sa kanya. Ngunit sa oras na ito, patuloy na sinundan ni Baemon si Woo-in. Sa oras na ito ay tumawag ang kanyang kaibigan upang sabihin na iniimbestigahan niya ang kainahinalang pangalan ng lalaki na may rehistro ng kotse noong araw. Company, the same company Woo-in just come, and Baemon also follow all the way here. Woo-in went to the rooftop to meet a man who was also her effective assistant, Director Kang of the National Defense Company. Tinulungan siya nito kasi noong nasa Amerika siya, iniligtas siya ni Woo-in mula sa isang grupo ng mga bully. At ang direktor na si Kang ay isa ring international student na nakatanggap ng scholarship mula sa kumpanya ng kanyang ama. Nang ang kumpanya ay hindi pa ninakawan ng iba, mula noon, naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Siya rin ang humawak sa blonde boy kasama niya. Ngunit narinig ng lalaki ang lahat. Tumalikod siya at naglakad palayo. Si Woo-in ay tumingin din sa kanya. Simon, si Ba ay magiging perpekto para sa kanyang tahanan. Si Moon ay may plano sa kanyang pag-uwi, ba't may balak na ba siya? Magkasama silang lahat, at tiyak na nakipag-ugnay si Woo-in kay Director Kang para kidnapin si Helen, habang si Taenam ay hindi na lumahok sa laro, kaya nakatakas siya. Ang mga resulta ng pagsusuri ng DNA ni Woo-in ay tumugma din sa DNA sa eksena, upang hindi maapektuhan ang kanyang plano sa paglabas. Nagpa siya siyang dalhin si Woo-in sa kulungan. Sa kabilang banda, ang banta ni Moongo sa kanya. Hindi man niya sinira ang bahay ni Moongo, ang kanyang ina, hindi man niya sinira si Mina, ang kanyang ina, o hindi niya sinira ang video. Hindi dapat ay publish, kung hindi tuluyang mawawala ang kanyang ina. Sa kabilang banda, natagpuan na ng kaibigan ng lalaki na lead ang kotse kung saan nakakulong ang blonde na lalaki, at ibinigay din ni Woo-in sa tiyahin ni Baemon ang video ng mga kontrabida na sinasaktan si Mina. Para mapangunahan niya ang isang tao na arestuhin si Taenam. Agad na tumakbo si Baemon para ibalita kay Taenam na nahanap niya ang blonde na lalaki. Naisip niya na naka-video ang blonde sa kanya, ay naisip niya ang blonde na lalaki. Ang telepono ni Boy, kapag nahanap niya ang lalaking ito ay tatanggalin niya ang video. Nangako rin si Taenam na bibigyan niya ng magandang posisyon si Baemon sa kanyang malaking kumpanya. Kung matagumpay na nakumpleto ang exemption sa serbisyo militar. Sa sandaling umalis si Baemon ay tinawagan niya ang blonde upang iulat ang balita. Ang video ay ninakaw ng babaeng pulang buhok, at sa oras na ito, ang sasakyan ng pulis ay agad na bumaba sa kanyang silong. Si tita na nangunguna sa hukbo para pumunta dito. Napagtanto niya na ang direksyon na pinupuntahan ng mga pulis ay ang lugar ni Taenam. Sa katunayan, hindi nagtagal pagkatapos siya ay inilabas. Nakita din ni Sookyung na may 2 baso ng alak, kaya tiyak na may ibang tao. Lumabas upang salubungin ang lalaking bida na nakatayo at nagmamasid. Ayaw niyang malaman nito na nagtatrabaho siya para sa mga masasamang tao. Si Baekhyun ay tumakas din sa kanya. Si Baekhyun ay tumakas sa kanya ang kanyang mukha habang nagmamaneho. At si Sookyung ay patuloy na nakahawak sa speaker at sumisigaw sa kanyang tainga. Hinihiling sa kanya na ihinto ang kotse. Matagumpay na naputol ni Baemon si Sookyung. Ngunit sa pagbabalik, ang kanyang sasakyan ay biglang nawalan ng kontrol at isang kakilakilabot na aksidente ang nangyari. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang taong lumitaw sa kanyang mga mata ay si Woo-in. Sa pulang buhok, inihayag ni Baemon ang kanyang pagkakakilanlan sa opisyal na pagkakakilanlan ni Woo. Dinala siya sa ospital, buti na lang, minor injuries lang siya. Kaya pagkagising niya ay umalis na siya, bumalik sa army. Nakita ni Baemon si Woo-in at idiniin siya sa pader para magtanong. Sabi ni Woo-in, gusto niyang magising si Baemon dahil alam niyang may kakayahan siyang tao. Kung ito ay ginamit sa maling layunin, ito ay magiging lubhang mapanganib. Naghihintay ako sa araw na tagayusig. Si Baemon ay nakatakas sa limot. Ang pangungusap na ito mula kay Woo-in ay nagpa-freeze kay Baemon dahil hindi niya alam kung bakit kailangan niyang maghabol ng pera. Sa kabilang banda, si Taenam ay nakalabas na mula sa kulungan. Pinilit din niya si Baemon na magdala ng isang pera na tinatawag na isang aso upang kunin siya na may kasamang pera na tinatawag na kasamaan. Sabihin, nagbago ang eksena kay Bae. Ipinakita sa kanya ng man-friends ang past identity ni Director Kang. Kung alam pa niya ang tungkol sa taong ito, iimbestigahan niya ang pagkakakilanlan ni Woo-in. Binuksan ng male lead ang video, nagulat siya, at hindi niya maintindihan kung bakit tumanggap ng investment ang kumpanya ni Director Kang mula sa kumpanya ni Im para umunlad sa kung ano ito ngayon, ngunit ngayon ay nakipagsabuatan kay Woo-in para saktan si Nam na presidente. Ngunit ang presidente ng lalaki na si Tae ang una niyang narinig, ngunit siya ang namunguna sa presidente ng lalaki na si Tae. Napagtanto na marahil ang kumpanyang iyon ay dating kabilang sa pamilya ni Woo-in, ngunit ninakawan ng pamilya ni Taenam upang matiyak na tinawag ni Baemon si Woo-in. Pumunta para tanungin siya ng direkta. Inilista niya ang isang serye ng mga krimen ng kanyang ama, inihayag ang mga lihim ng militar, paglustay, pagmamanipula ng mga stock, at ang taong humahawak sa kaso ng kanyang ama ay ang abogado na si Moongo, at si Yeonsu ang gusto niyang kunin ang kanyang ama ngayon, at si Yeonsu ang kanyang ama. Paghihiganti sa kanila, at si Woo-in, tahimik lang na nanonood at nag-iisip, wala siyang alam, base lang sa impormasyon online. Ibinalik ni Baemon ang relo na binigay niya sa kanya, na may nakakabit na wiretap. Hindi ito itinanggi ni Woo-in, at sinabi rin kay Baemon na, ang kasalukuyang presidente ng kumpanya ng Im, ay si Yeonsu. Sinabi ni Baemon na pagkatapos niyang madiskarga iyon, kung sakaling mawalan siya ng lakas, kung kaya't siya ay magtatrabaho sa Woo-in. Them.
It means she is confronting him. She didn't challenge, but just reiterated that she hoped Baemon will find the answer for his life, then put a photo on the table. Baemon went to the address. In that photo, the memory of the accident from the past suddenly came back. In the end, he forgot something that Woo-in forced him to remember. Nung naiwan niya ang isang kahon ng mga magulang, napatingin siya sa isang kahon ng mga magulang niya, at tumingin sa likod ng mga ito. Kasama ang isang lalaki, ay, si Chairman Cho, si Woo-in na ama. Ito ang nagpapaalala sa lalaki na pinuno, na noong nangyari ang aksidente, tinawag ni Chairman Cho ang kanyang mga magulang ng maraming beses, na para bang may gusto siyang ipahayag kaagad. Agad na hinanap ni Baemon ang kanyang mga magulang na matandang kakampi, at siya rin ang namamahala sa kanilang aksidente. Nang malaman niyang si Baemon ay hindi masyadong naaalala tungkol sa aksidenteng iyon, ang lalaking ito ay mas pinayuhan na hindi siya umalis, at mas pinayuhan siyang huwag umalis na alis, nang hindi inaasahan. Pagkatapos ay lumapit siya kay Woo-in, at sinabi sa kanya ang tungkol sa pinuno ng lalaki na nagtanong sa kanya ngayon. Sinabi ni Woo-in na hayaan siyang matandaan ang lahat, sa kabilang banda, upang hindi maapektuhan ang kanyang sarili. Pinilit ni Yeon-soo ang kanyang anak na magpatala. Pagkatapos ay ibinigay ang kumpanya kay Moon. Pumunta sa pamamahala, hindi nagawang sumuway sa kanyang ina. Si Tae-nam ay napilitang mag-impake ng kanyang mga bag. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang pawn lamang sa laro ng kapangyarihan ni Yeon-soo. Noong araw na siya ay sumali sa hukbo, ang mga tao ay nagprotesta ng marahas, at mahigpit na tinutulan si Tae-nam na sumama sa hukbo. Ang kanyang araw ay ginupit ang kanyang buhok upang makatakas lamang sa krimen ng panggagahasa. Sumali sa hukbo, iyon din ang araw na napaalis si Baemon sa hukbo. Pumunta siya upang batiin ang commander ng dibisyon, si Yeon-soo. Sinakal siya nito. Pinagalitan, siya lang ang uri ng taong gutom sa pera, na hindi karapat-dapat na maging isang tagayusig. Ngunit, hindi na napigilan ni Baemon, dahil siya ay pinalayas na, nang hindi na siya natataranta sa kanyang sarili. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang kamay, bigla niyang naalala ang kamay noong naaksidente ang kanyang pamilya. Noong panahon ng paglilitis sa militar ni Tae-nam, na hawak ni Woo-in, kasama sina Yeon-soo at Moon-go. Si Baemon sa hindi inaasahang pagkakataon ay lumitaw din na nakasuot ng kamiseta ng abogado at tumabi kay Woo-in, dahil naalala niya ang kanyang mga lumang alaala. Si Yeon-soo ang dulot ng kanyang mga alaala, na nakita niya ang kanyang mga lumang alaala. Na si Yeon-soo ang sanhi ng kanyang mga magulang, na nakita niya ang kanyang mga alaala. Buhay pa ang mga magulang, at nagbigay pa ng isang masamang ngiti, dahil ang mga magulang ng lalaking lead ay nagtatrabaho para kay Chairman Cho. At si Chairman Cho ang may-ari ng grupong IM, pagkatapos na pumatay ng mga tao at sisihin siya. Si Yeon-soo ay syempre nakaupo bilang bagong chairman ng grupo ng IM, at si Moon-go ay kanyang taga-suporta, kaya sinuportahan din niya ito. Ang ama ni Woo-in ay nasaktan, ngunit siya ay napinsala ng kanyang buhay, at siya ay walang pagbubukod. Ang kanyang ama, dahil sa kanyang kagustuhang mabuhay at makapaghiganti, kailangan niyang ipagpatuloy ang buhay, at hanggang ngayon, si Baeman ay palaging nagtatrabaho para sa pangkat ng babaeng ito. Sinasamantala ang pagkakataon na dumating ang mga masasamang tao upang lumaban. Inilabas niya ang lahat ng kanyang galit, ngunit ang bawat suntok ay binigay niya sa kanila. Nasaksihan ni Baeman, Woo-in ang lahat, alam niyang magkakaroon na siya ng kakampi, at nasanay na si Tae-nam sa mayaman at masayang buhay. Ngayon kailangan niyang gumising ng maaga araw-araw. Nakasanayan na ang pagkain ng masasarap na pagkain. Ngunit ngayon ay hindi na niya kayang lunukin ang bigas ng militar. Kaya itumba ang tray ng bigas, inutusan siya ng opisyal na kunin ito ng buong grupo at tinanggihan niya ito, parusa sa militar. Tapos may mga high-intensity na pisikal na ehersisyo na nakakatakot kay Tae-nam. Lahat ay sinusubaybayan ni Yeon-soo sa pamamagitan ng camera. Gusto niyang sanayin ang isang kopya ng kanyang sarili. Ngunit hindi pa rin pinapansin ng press ang video incident. Nilabag niya ang college girl ni Tae-nam at ang blonde boy. Kaya dinala siya sa korte, which was Baeman's present and the girl's chance to take revenge. The girl's chance to take revenge sa ang buong proseso ng pag-akit sa yunib ng tigre at pag-abuso. Nagbigay din si Woo-in ng nakakumbinsi na ebidensya tungkol sa fingerprints ni Tae-nam at sa nabasag na bote ng alak sa pinangyarihan, kasama ang video na ni-record niya. Ngunit nang lumabas si Moon-go para magtanong, tinanong niya si Mina kung bakit kasama niya ang blonde na batang lalaki. Nang malaman niyang fan siya ng blonde boy, agad na binago ni Moon-go ang krimen ng sexual assault sa consensual men and for sexual intercourse. Furthermore, more men and women sexual intercourse. Gagawa ng mga compound na nagdudulot ng kapansanan sa paningin at pagkawala ng memorya. Sa bote ng alak ay mayroon ding fingerprint ng blonde na buhok, kaya hindi malamang na ginawa ni Tae-nam tulad ng naalala ni Mina. Unti-unti niyang na-corner si Mina dahilan para makolaps siya. Patuloy na nagtatanong sa kanya tungkol sa pag-alala sa maling tao. Napatawa si Tae-nam. Ang unang pagsubok ay natapos na may tagumpay para kay Baek-nam. Nahulaan ng eksakto matapos ang pagsubok ni Banam. Nakipag-alyansa si Baeman kay Moon-go. Sinabi niya kay Moon-go ang paraan para manalo sa ikalawang demanda. Nagamitin ang sakit ni Tae-nam na hindi niya kayang makipagtalik sa mga babae bilang isang depensa. Ang layunin ni Baeman sa paggawa nito ay ipagpatuloy ang pakikipag-alyansa sa mga lobo upang humanap ng pagkakataon na patayin ang buong kawan. Sa panahon ng pangalawang pagsubok na ginamit ng batang lalaki ng blonde na iyon, sa panahon ng ikalawang pagsubok na ginamit ni Moon siya, inamin ang lahat ng ito sa panahon ng paglilitis. Hindi siya nang ahas na sumalungat sa salita ni Moon-go. Inamin ng blonde na batang lalaki na binasag niya ang bote ng alak upang takutin si Tae-nam na kunan siya ng pelikula. Ipinakita rin ni Moon-go ang mga talaan ng medikal na pagsusuri ni Tae-nam upang patunayan na hindi siya makapag-react sa mga babae na naging sanhi upang hawakan niya ang kanyang ulo sa kahihiyan. Ang pagtawa ay ginawa ni Tae sa kanyang puso, parang isang kutsilyo ang ginawa ni Tae-nam.
Baliw at hinawakan ang leeg ni Mungo, at gusto ring sumugod at suntukin ang hukom. Ang ekspresyong ito ay lalong nagpatunay na ito ay totoo, kaya siya ay natagpuang inosente. Bumalik kay Bayman, dahil siya ay isang kaalyado. Siya ay pinamunuan ni Woo-in sa kanyang lihim na base, na matatagpuan sa isang kafe. Tiningnan ang mga ebidensya na si Woo-in ay nakolekta at ang kanyang plano, si Bayman. Nang malaman niya na mas nagulat si Patrio, si Yeonman, si Bayman. Lugar ng pagtitipon para sa mga sakim na bibig, kung saan pumangatlo si Yeonsu. Pangalawa ay si Teniente General Hong. Siya ang dating tagayusig na namamahala sa kaso ng mga magulang ni Bayman. At ang pinuno ay si Minister Lee. Ngunit si Teniente General Hong ay kasalukuyang nakatataas ng Yeonsu at hindi siya gaanong nagustuhan. Ang taong pinapasok sa Patriotic Colonel na si Lieutenant ay mayroon ding bayani na si Lieutenant. Tao, sa malapit na hinaharap, plano niyang dalhin si Mungo sa grupong ito upang madagdagan ang bilang ng kanyang mga tao sa grupo. Para kay Tenam, siya ay natagpuang inosente, ngunit mula ngayon, magkakaroon ng kahihiyan sa hukbo, kahit saan siya magpunta. Siya ay pagtawanan ng kanyang mga kasama, at pinagbantaan ng isang igat ng pinuno ng Platen. Kaya tumayo siya ng gabing iyon, sa kahihiyan. Hindi na niya kaya nagpa siya si Baynam na tumalikod. Mas gugustuhin niyang makulong kaysa hamakin ng iba. Dati ay malakas at matatag na pinatunayan ni Mungo sa press. Natatapusin ni Taenam ang kanyang serbisyo sa militar bilang pagbabayad sala, ngunit ngayon ay tumalikod siya, na ginawang galit na galit si Mungo. Nakita ni Taenam ang isang grupo ng mga manggagawa, na nag-iinit, ngunit siya ay nag-iinit ng kahit ano. Ngunit nabubuhay din siya pabalik sa mabait na pera. Pinunapa ito ng kaunti, ngunit nang ipahiram sa kanya ng trabahador ang kanyang telepono at sombrero, ilang sandali pa, ang account ng lalaking ito ay inilipat, 100,000 libo. Sa puntong iyon ay bumalik si Bayman sa hukbo at pumunta upang makipagkita sa anak ng bankero. Nakita ng taong ito na baliw si Bayman sa kanya, ngunit madaling nakontrol siya ni Bayman at sinabi sa kanya ang mabuting balita. Sa oras na iyon ay maaaring saktan siya ni Tae. Ang taong iyon ay talagang masasaktan sa kanya. Ilabas ang galit. Sa kabilang banda, alam din ni Woo-in at Chairman Kang na nakatakas si Tenam. Ngunit hindi nila inaasahan na si Bayman ay magtatrabaho para kay Mungo. Binigyan siya ng lalaking ito ng isang malita ng pera upang matulungan siyang malutas ang kasong ito. Sa katunayan, sinubukan ni Bayman na kumilos na parang mahal niya ang pera upang madaling makuha ang tiwala ni Mungo. Nang akala niya ay magagamit lamang niya ang mga Bayman upang makakuha ng katalinuhan. Lumabas si Bayman, nahuli siya ni Woo-in, dahil naniwala siya sa kanya. Sinabi niya ang totoo na siya ang naging dahilan ng pag-iwan ni Tenam. Naiintindihan niyang mabuti na ang taong ito ay isang taong may mataas na pagpapahalaga sa sarili, kaya't ipinahayag niya na ang taong ito ay may sakit na iyon kay Mungo. Hayaan siyang pagtawanan ng kanyang mga kasama. Kung siya ay umalis sa hukbo, sa oras na ito, siya ay magiging isang reaksyon sa telepono. Siya ay itinuturing na isang krimen sa oras na ito. Ang matalik niyang kaibigan para sunduin siya. Pagkatapos ay inayos niya ang kanyang hitsura at pumunta sa bar. Ipinakilala ng kanyang kaibigan si Tenam. Isang kumpanya ang naghiganti. Sa totoo lang ang kumpanya ng amo na ito ay may sama ng loob kay Bayman. At si Woo-in ay pumunta sa kaibigan ni Tenam. Matapos siyang bugbugin na nawalan ng malay at atali ang kanyang mga kamay sa manibela ng kotse. Si Bayman ay tumawag upang ipaalam kay Moonji. Si Bayman ay tumawag para ipaalam kay Moonji ang kaibigan. Sa tanong ni Woo-in ang lalaking ito, tungkol kay Tenam kung nasaan, si Woo-in ay gumawa ng napakalakas at mapagpasyang hakbang. Kung ang taong ito ay hindi umimi, puputulan niya ang isang daliri. Nagagawing takot din si Bayman, tiyak hindi siya maglalakas loob na ipagkanulo siya sa buong buhay niya. Kailangang aminin ng lalaking iyon na si Tenam ay malapit nang tumakas sa kanya. At ang taong ito ay tataka sa isang dayuhang kumpanya. Tinawagan ni Taenam si Mungo ay hiniling na sabihin sa kanyang ina na aalis siya ng bansa at tatakas sa ibang bansa. Ngunit hindi niya sinabi kung saang bansa. Sinaran na siya ay lihim na bumalik sa bangka, pabalik ng mga gangster. Ngunit nang marating niya ang Tenam, ang taong iyon ay hindi si Tenam. Ang amo ay natuwa dahil nahulog si Bayman sa kanyang bitag. Ngayon ay malaya na siyang makapaghiganti. Nakita ni Bayman na ang kalaban ay masyadong marami, kaya siya ay damaloy sa ilog at tumakas. Sa totoo lang noon pa man ay sinadya ni Taenam na pumunta sa ibang bansa, ngunit siya ay pumunta sa Himpapawid, na nakita ang kanyang aso muli. Ginawa siyang mas masaya kaysa sa pagharap sa kanyang ina sa seremonya ng depensa. Sa parehong oras na naisip niya ang kanyang ina ng depensa, ay maayos na umaalis ng bansa. Ngunit sa huling sandali, nakilala nila ang pulang buhok na si Woo-in. Kahit saan siya tumakbo, sinundan siya nito. Sa wakas ay kontrolado ng pulisya ng paliparan, gamit ang isang electric gun. Ang insidente ng paglisan ni Taenam ay natakpan. Ngunit ngayon na siya ay nagpakita at naaresto sa publiko sa paliparan. Ang South News ay sumabog online, at ang mga mataas na ranggo ng mga opisyal ay nag-ambala rin ng napakabilis. Kaya mabilis ding naputol ang seremonya ng mga matataas na opisyal. At kailangang umalis ng mabilis, sumunod din ang press sa likod para kumuha ng litrato. At kasabay nito ay ibinalik din ng mail lead ang pera kay Mungo. Opisyal na hinamon siya. Dinala si Tenam sa kulungan, at tiningnan siya ng anak ng bangko na may puot sa kanyang mga mata. Kinabukasan, dinala si Tenam sa interrogation room. Nakita ni Taenam si Bayman ng mahigpit at naisip niya na siya ang savior at naisip na siya pa rin ang tagapagligtas sa Tenam. Sa kabilang banda dahil naantala ang seremonya ng inaugurasyon ng ministro, si Yeonsu ay kailangang personal na humingi ng tawad at ang ministro ay sinampal siya ng mapait. Pagkatapos ay nagsimulang mag-lecture. Hindi isinasaalang-alang si Yeonsu bilang isang tao,
ang kanyang ranggo ay mas mataas. Kaya hindi naglakas loob si Yeonsu na magprotesta. Pinilit niya itong putulin ang kanyang karera habang ang kanyang anak na lalaki ay siniguro niya sa huling pagkakataon na gagamitin niya ang kanyang karera sa kanyang anak na lalaki. Ngunit siniguro niya na sa huling pagkakataon ay gagamitin niya ang kanyang karera sa kanyang anak. Inutusan ni Tae-nam si Baeman na magsinungaling sa paraang makatwiran at kinailangan siyang ilabas kaagad. Pinatay ni Woo-in ang kamera. Pagkatapos ay naiinip si Baeman na gisingin siya. Pagkatapos ay pinitik ni Baeman ang kanyang noo para magising siya. Matapos siyang bugbugin ng maraming beses. Nakaramdam ng takot si Tae-nam at binago ang paraan ng pagtugon. Simula sa oras na ito, binago ang paraan ng pagharap sa kamera. Iniwan ni Tae-nam ang hukbo. Pagkatapos ng interogasyon, personal na pinuntahan ni Yeonsu sina Baeman at Woo-in. Inutusan sila na, kung tatanggapin nila na pangasiwaan ang kaso ng kanilang anak, dapat nilang hawakan ito ng lubusan. Parusahan sila ng pinakamabigat na posibleng disiplina. Sa kabilang banda, inimbestigahan din ni Moon-go si Woo-in ang babaeng nahuli na ang babaeng nahuling babae, na kinilala rin agad ang pangalan ng babaeng si Woo-in. Si Woo-in, sa oras na ito ay sinimulan ng pangkat ni Woo-in na puntiryahin ang makabayang asosasyon, unang humarap sa bayani ng digmaan na si Lieutenant Colonel Won. Ang alamat tungkol sa kanya ay hindi siya natatakot sa mga bomba at handang sumugod sa larangan ng digmaan upang iligtas ang kanyang mga kasama. Bilang isang resulta ay nawalan siya ng isang paa nang sumabog ang isang minahan at mula noon ay nakuha niya ang paggalang ng lahat. Ngunit sa katunayan, ang lahat ay naninirang puri. Ngunit sa katunayan ng mga ama ni Woo-in ay nagsiwalat ng mga lihim ng militar at ngayon ay umaasa siya sa kanyang sikat na reputasyon at pekeng malumanay ng ngiti para makaakit ng maraming tagahanga. Nagsagawa din ng book signing session, Baeman at nakilahok din. Kitang-kita sa mga mata ni Woo-in ang pag-ayaw. Biglang may humawak ng baril ang isang sundalong may galit na galit at tinutukan siya. Nakakapagtaka, ang sundalong iyon ay ang nakaligtas na kapatid na lalaki ng Lu Minefield, Colonel Won. Sa pamamagitan ng kamera, napagtanto ni Baemam na ang mga bala sa baril ay mga basyong bala. Dahil siya ay nasa eksena at nasaksihan at malinaw na narinig ang tunog ng mga walang laman na bala na pinaputok, hindi iyon pinansin ni Woo-in. Gusto lang niyang malaman kung ano ang motibo ng sundalo. Kaya sina Baeman at Woo-in ay nagtungo sa kanya upang tanungin siya. Ngunit ang kanyang Kim-san ay tumanggi na ipakita ang lahat. Sa kanila ay mga alipors ng matataas na opisyal. Ang ugali ni Kim-san, tulad nito, ay tiyak na naging problema sa pagliligtas ng minahan noong taong iyon. Sa katunayan noong tinawag ni Yeonsu si Lieutenant Colonel of Won upang makipagkita, sinabi niya ang sikreto na binaril niya ang kanyang mga kasama sa minahan. Alam din ito ni Minister Lee. Alam din niya na si Teniente Colonel Won ay naging duwag sa kanyang kasamahan, at bilang boss shield sa mga oras na iyon, nais ni Yeonsu na maging mas tapat sa kanya ang kanyang mga tao. Kaya sinabi niya na kung gusto niyang itago ang kanyang lihim at maging isang bayani, magpakailanman, kailangan niyang makinig ng lubusan sa kanya. At lumuhad din si Mr. Won para tanggapin, at binigyan ni Woo-in ang male lead ng isang video. Noong huling beses na nakipaghalubilo siya sa mamamahayag upang bisitahin si Mr. Won at lihim, na inilagay ito sa silid ng ospital, nalaman niyang hindi ito binuksan ni Baeman. Kaya agad niyang napagdesisyonan na muling buksan ang investigasyon sa kaso ng minahan. Napakabilis, naganap ang paglilitis sa lumang insidente ng minahan. Binigyan ako ni Woo-in ng ebidensya para patunayan na masama ang panahon noong araw na iyon. Kaya walang mine detection na natupad. At kung lumabas sa hamog na iyon ay madaling mabaril ang mga kasamahan ng hindi sinasadya. Bawat tanong ay sunod-sunod, na nagiging sanhi ng pagkawala ng katwiran ni Mr. ng insulto sa isang makasaysayang bayani, at umalis sa paglilitis. Ngunit sa labas ng Baeman at naghihintay ang press doon, pinutol niya ang pantalon ni Mr. Won at tinamaan ang lalaking ito ng pekeng paa. Ngunit nakakagulat na walang tunay na paa sa loob, sa sorpresa ni Woo-in at Baeman. At si Yeonsu ay matapang na pumasok, habang tinitingnan ang kanyang pagmamataas. Alam ni Baeman na natalo siya sa larong ito, sa simula pa lang ay natalo siya sa larong ito. Bayani, si Baeman ay nasuspinde ng 3 buwan, at si Woo-in ay pinagbawalan ng 10 araw. At ang paglilitis sa kawal na bumaril kay Lieutenant Colonel Won ay kinuha ng ibang tao. Siya ay isang taong walang integridad, kaya't pinarusahan niya ang sundalo ng napakaseryoso. Tinanggap din ng kapitan na ito ang paglilitis kay Tae-nam. Ngunit ang ugali ay ganap na naiiba, pagtatanggol sa kanya upang mabawasan ang krimen sa pinakamagaan na posible, sa paraan upang ipadala ang sundalo upang magsilbi sa kanyang sentensya. Ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay nakipagtulungan upang sadyang kalimutan ang mga dokumento upang bumalik sa hukbo. Ang layunin ay upang payagan ang sundalo na makilala si Woo-in. Sinabi ng pinuno ng babae sa sundalo na naranasan din niya ang matinding pagkapuot sa isang makapangyarihang tao. Minsan ay humawak siya ng isang pistola, kaya't nakapatay siya ng isang demonyo, kaya napatay niya si Yonse. Landas ng paghihiganti, paglalantad sa lahat ng mga krimen ng babaeng ito, pagpapadala sa kanya sa bilangguan, pagpapawala sa kanya ng lahat, iyon ang pinakamabigat na parusa. Ang mga salitang iyon ay nagpaluha kay Kim-san. Binuksan niya ang kanyang puso upang sabihin sa kanya na, noong ang kanyang kapatid ay nasa ospital, isang sulat ang ipinadala, na nagsasabi na si Teniente Colonel Won, ay hindi ang nagligtas ng mga tao. Ngunit pagkatapos sabihin na siya ang bumaril sa kanyang mga tao. Ngunit pagkatapos ay sinabing siya ang bumaril sa kanyang kapatid si Woo-in. Agad siyang kumuha ng isang at ipinadala kay Baeman. Kinabukasan, agad na pumunta sa ospital ang pinuno ng lalaki para hanapin ang doktor na gumamot sa kapatid ni Kim-san. Nagkataon noong araw na iyon, pumunta rin si Moon-go sa ospital upang hanapin ang doktor na iyon upang takpan ang kanyang bibig.
at ang doktor ng militar na iyon ay umalis din kaagad sa ospital. Hinabol siya ni Mungo, ngunit nang makarating siya sa parking lot, agad niyang tinawagan ang kanyang amo, hanapin ang kinaroroonan ng doktor. Ang pinuno ng lalaki pagkatapos tanungin ang nurse sa opisina ng doktor ng militar, ay hindi nagmamadaling hanapin siya, sa halip ay pinindot ang alarma ng sunog, upang maging ganap na magulo ang ospital. Pagkatapos ay malayang pumasok sa silid ng doktor upang kunin ang hard drive. Pagkatapos ay dinala ang hard drive sa bahay ni Kim San, para mabawi ang data, at pinapanatili ni Chairman Kang ang aso ni Tae-nam sa oras na ito. Dahil sa huling paghabol sa kanya, tumakbo siya at iniwan ang aso na mag-isa sa airport. Kaya ngayon ay pinalitan nito ang mga may-ari kay Chairman Kang. At ngayon ay iniwan na ito ni Chairman Kang para itaas ng male lead, at tumakbo si Yer palayo. Wala na siyang paraan para maibalik ito sa bahay ni Sukyun. Tinawagan niya ang babaeng lead para ipaalam na si Tae-nam ay hindi mabubuhay ng komportable sa hukbo dahil inilagay niya ang kanyang mga tao doon. Hindi nagtagal sa barracks, ang especially Iya ay naging malapit na kasama ni Tae-nam. Sa kabilang banda, natagpuan din ng lalaking bida ang isang military doctor sa isang internet shop, na mag-aakalang dinala ng mga gangster ang mga tao para muling mang-hostage. Sinubukan ni Bayman na ibaba ang bawat isa sa kanila, ngunit napakarami sa kanila, kaya kinuha nila ang doktor. Agad na bumalik sa ospital ang lalaking lead, para tingnan kung sino ang taong nag-utos sa mga tulisan na hanapin ang doktor. Nalaman lang na si Mungo iyon. Nang malaman ni Woo-in na nawalan siya ng doktor, hindi siya masyadong nag-alala, na dahil nalaman niya kung sino ang nagpadala ng note sa kwarto ng ospital ng kapatid ni Kim San. Agad na sinundan ni Bayman ang address para hanapin siya. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagpapatahimik at paghihikayat, ang taong ito ay nagsabi rin. Noong panahong iyon ay napakakapal ng hamog na mahirap makilala. Sa harap ng platen habang ginagalaw ang pinuno ng pangkat, si Mr. Won, ay binigyan sila ng 5 minutong pahinga. Pagkatapos ay lumipat siya sa isang lugar, at sa di kalayuan ay lumitaw ang isang USA. Tumatakbo patungo sa minahan. Kaya maingat na sinundan ng kapatid ni Kim San ang USA. Sumunod din itong kaibigan. Hinarap ng team leader ang kanyang kalungkutan, nang tumakbo ang USA. Akala niya nandoon ang kalaban, kaya nagpaputok siya. Tumakbo ang USA sa minefield dahilan para sumabog ang minahan at tumama sa binti ni Mr. Nagpapanik na siya kaya nang tumakbo ang kapatid ni Kim San to the rescue. Binaril siya ni Mr. Won, pero nakita ng sundalo ang lahat, at bumalik sa kasalukuyan. Sinabi niya na kapag binaligtad ng hukbo ang kasong ito, tiyak na lalapit siya at magsasabi ng totoo. Kasabay nito, ang doktor ay binugbog din ng mga tulisan, at kailangang sabihin sa kanya ang tungkol sa pagbabago ng resulta ng pagsusulit ng kapatid ni Kim San, mula sa pagbabarilin ng mga bala hanggang sa pagsabog ng mga minahan. Ang lahat ay sa kahilingan ni Teniente Colonel Won, at ang kanyang binti ay palaging normal. Pero para hindi ma-expose, pinilit siya ni Yeon-soo na putulin ang paa niya. Siya mismo ang gumawa. Malupit talaga ang isang babae. Upang umakyat sa posisyon na iyon, dapat siyang napakatalino at mapagmasid. Ito ay pinatunayan ng katotohanan na alam niya ang pagkakakilanlan ni Woo-in bilang anak ng yumaong Chairman Cho, at nagsimula siyang sundan mula roon, upang madaling makontrol. Kaya naman alam niyang may hidden camera sa kwarto ni Lieutenant Colonel Won. Nang inag si Mungo, nagpatuloy ang Vengeance Group sa pangalawang plano, which was, bukas na ang surgery day ng kapatid ni Kim San. Sinabi ni Woo-in na naghanda siya ng isang highly qualified at uncorrupted na doktor para gawin ang kanyang operasyon. Binalak din nilang magsagawa ng press conference para ibalita na binaril ang kapatid ni Kim San, hindi pinasabog ng minahan. Kinaumagahan, binisita ng male lead si Mr. Won. Nakita na lang niya na nabaliw ang lalaking bida. Dahil sa lalaking bida na natanggal ang isang paa niya, mahina hong kinuha ni Bayman ang isang tungkod para sa kanya. Pagkatapos ay sinimulan siyang hikayatin na sabihin sa akin ang pangalan ni Yeon-soo. Bilang ang taong nasa likod nito, gagawin niya ang aking makakaya upang matulungan si Mr. Won. Makuha ang pinakamagaan na pangungusap na mas mabuti kaysa mabuhay sa ilalim ng anino ni Yeon-soo. Sasabihin na sana ni Mr. Won nang pumasok ang nurse dahilan para mawalan siya ng gana at mapasigaw para itaboy si Bayman. Bago umalis, nanumpa siya na sa susunod na pagdating niya, magdadala siya ng warrant para arestuhin si Mr. Won. Dahil dito natakot si Mr. Won, tiniis ang sakit at sumakay sa sasakyan para makatakas sa ospital. Tumawag din siya para ipaalam kay Yeon-soo na si Bayman ay magsasagawa ng press conference para pag-usapan ang tungkol sa minefield. Sa oras na ito, dumating din para hilingin sa kanyang mga nakatataas na bigyan siya ng warrant of arrest para kay LT. Nanalo si Cole, narinig ng mga nakatataas na ang mga subordinate ay patuloy na gustong arestuhin ang isang mataas na ranggo na general, ay walang kapangyarihan sa kanya. Ngunit nang marinig na sinabi ni Woo-in na malapit ng malantad ang minahan, mayroon ding mga saksi. Kapag nagtakpan ang mga nakatataas at hindi nagbigay ng warrant of arrest, kailangan niyang managot. Nag-aalala rin siya at nangangakong pag-iisipan ito. Nagsimula na ang press conference, lahat ay nasa kani-kanilang posisyon. Then at the last minute, may nangyaring insidente. Nang tumawag ng saksi si Bayman, ang taong ito ay hinarang sa kalye ng tao ni Yeon-soo. Sa kotse ay tiningnan ni Mr. Won ang pinaalis na sundalo na may matagumpay na mga mata, na may parehong galaw na hudyat sa kanya na isara ang kanyang bibig. Isang oras na ang lumipas, ngunit hindi pa rin dumarating ang saksi, kaya nadismaya ang mga reporter at umalis. Sa kabutihang palad, si Sukyang ay nagpanggap na tumawag sa saksi na may mga direksyon, kaya naisip ng press na ang taong ito ay nawala lamang. Hindi yung hindi dumating. Sa oras na ito ay nagbalat kayo si Woo-in bilang isang malakas na babaeng pula ang buhok at pumunta sa pugad ng gangster. Hinawakan niya ang baril para makalayo sa kanila. Pagkatapos ay ibinigay ang susi sa sundalo at sinabi sa kanya na pumunta kaagad sa press conference, siya na ang bahala sa iba. Pagkatapos ay nag-iisang sumugod si Woo-in sa pakikipaglaban sa mga tulisan. Bawat isa sa kanila ay madaling natalo sa kanya. Sa oras na ito tumakbo ang sundalo sa press conference, na may sugatang mukha. Nagpakilala siya,
ay isang sundalo sa pangkat ni Mr. Won, at sinabi ang totoo. Binaril ng isang koronel ang kanyang mga kasama. Sa oras na ito, nagdala rin si Director Kang ng isang kahon mula sa ospital, kung saan katatapos lang ng operasyon ng kapatid ni Kim San para sa male lead. Tumayo si Bayman sa harap ng reporter at dahan-daang binuksan ang kahon na iyon. Sa loob ay may bala na kakatanggal lang sa utak ng kapatid ni Kim San. Ito ang sikretong gustong itago ni Mr. Nahuli ang sundalo dahil hinaharang siya ng lalaking ito. Sinamantala ni Bayman ang kapangyarihan ng media na hinihiling na muling buksan ang paglilitis sa lumang insidente ng minahan upang mabawi ang hustisya at bawasan ang parusa para sa kanya at kay Woo In. Pagkatapos matalo, si Mr. Won, nagdala ng bagbog na mukha para hanapin si Yeonsu. Sumigaw na hindi na siya makikinig sa kanya simula ngayon, nawala na ang tiwala niya sa kanya. Sinabi niya na kapag naaresto siya ay kaladkarin niya ito bilang kasabwat. Ito ang spark na pumukaw kay Yeon. Kaya inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na patayin agad si Mr. Kinabukasan, pumunta ang prosecutor sa kanyang bahay para arestuhin siya sa korte. Sa kanya lang nalaman na patay na si Mr. Won dahil nalantad ang kaso. Ibinalik si Bayman sa hukbo, nirepaso nila ni Woo In ang mga bagay na nakumpiska mula sa bahay ni Mr. Won, at natuklasan ang isang susi ng kotse na kakaiba. Aasa sila sa susi na ito para makahanap ng mga pahiwatig. Dahil si Yeonsu ang huling taong nakipagkita kay Mr. Won bago siya namatay, kaya dinala siya sa interrogation room. Tinanong ni Bayman at Woo In. Nagtanong siya at ang kanyang abogado ay kailangan si Moongo. Ang kanyang abogado at si Yeonsu ay naghanda ng ebidensya. Tinanggal ang mga kamera sa mga pinaghihinalaang lokasyon at sinisi ang paglalagari ng binti ni Mr. Won sa isang doktor ng militar at ang pagkamatay ni Mr. Won ay sanhi ng paggamit niya ng silencer gun para magpakamatay. Dahil sa takot na makulong, natapos ang interogasyon. Ngunit hindi pa rin mahanap ng mga lalaki at babaeng protagonista ang butas. Maaari lamang gumamit ng mga salita para malinaw na alam ng isa na si Sunser ay walang pakialam. Si Mr. Won, bago umalis kay Moongo, ay nagbigay din ng business card ng kumpanya ni Woo In na sinasabi sa isang mapanuksong tono na ito na ngayon ay pag-aari niya at babaguhin niya ang pangalan nito. Habang tinitingnan ang kanyang mukha at ang mga salitang iyon, alam ni Woo In na nakilala na nila ang kanyang pagkakakilanlan, kaya paano kung malaman nila, ang paghihiganti ay magpapatuloy pa rin gaya ng plano. Sina Woo In at Bayman ay dumating sa isang lumang susi ng sasakyan at batay sa susi ng sasakyan ni Won at base sa bukas na pinto ni Won, natuklasan na marami siyang mahalagang ebidensyang may kinalaman sa maraming tao, kaya palihim itong ibinalik ng dalawa sa base para dahan-daang mag-imbestiga. Sa kabilang banda, ay walang pakialam kay Bayman. Ngunit pagkatapos ng sunod-sunod na mga insidente, hindi na maaaring maging mayabang si Yeonsu at napilitang ipadala ang kanyang mga nasasakupan upang imbestigahan ang pagkatao at pagkakakilanlan ni Bayman. Si In na kinuha ni Bapil ang mga dokumento at pagkakakilanlan ni Bayman, si Won. Bodega, may isang notebook na ebidensya. Nagre-record ng mga detalye ng mga ilegal na aksyon ni Yeonsu. Iniabot nila ang notebook kay Lieutenant Colonel, matalik na kaibigan ng mga magulang ni Bayman noong unang panahon na relo. Ikinwento niya na noong nakaraan, si Teniente General Hong ay nag-interrogate sa ama ni Bayman nang hindi niya ipinagtapat ang lalaking ito ng malupit na binugbog si Bayman. Ang kanyang ama ay binayaran siya ng malupit. Pinarusahan niya ang lahat ng nangyari kay Manel. Nadinig niya ang lahat ng bagay. Diretsong pinuntahan ang lalaking ito sa ilalim ng pagkukunwari na nagpasalamat sa kanya sa pagbabawas ng kanyang parusa sa nakaraang kaso. At pagkatapos ay sadyang iniharap ang malita ng pera na napangiti siya ng maligaya. Naabot ang layunin ng tagumpay nang tanungin ni Bayman kung gaano katagal nagtrabaho ang sundalo para sa pamilya ni Mr. Hong. Pagkatapos ay sumagot siya, 6 na buwan. Ipinakita rin ni Lady Hong ang kanyang sarili bilang isang mabait at mapagmahal na mga bata. Mga sundalo ay taliwas sa mga mapagkunwari na bagay. Nahuli nito ang mga mata ni Bayman. Umuwi siya at sinabi kay Woo, sa detalyeng ito, magsisimula sila sa sundalo. Kumbinsihin siyang sabihin ang totoo upang ibagsak ang pang-api na nagsamantala sa kanya sa nakalipas na 6 na buwan. Hindi nagtagal pagkatapos pumunta ang sundalo sa supermarket upang bumili ng mga sangkap sa pagluluto. Ngunit hindi mahanap ang huling sangkap. Siya ay labis na nag-aalala. Sa oras na iyon, si Bayman ay lumitaw sa likuran. Aktibong iminungkahi na ang sundalo ay sumakay sa isa pang supermarket upang bumili. Pagkatapos nadalhin siya sa coffee shop, itinapon ni Bayman ang lahat ng pagkain at nagising. Ang sundalo ay isang sundalo na lumaban para sa sariling bayan. Sa halip na maging isang gawaing bahay na alipin, si Bayman ay nangako sa kanya na tulungan siyang makakuha ng hustisya. Si Bayman ay nangako sa kanya na tulungan siyang makakuha ng katarungan kung sino siya. Pagkatapos ay sinabi, hindi siya kailanman nabuli sa bahay ni Mr. Hong. Hindi naintindihan ni Bayman kung bakit nagalit sa kanya ang lalaking ito. Hanggang sa narinig niya si Wogreng sa pagsasabing, dati siyang nagtatrabaho kay Moongo sa korte. Kaya't ang imahe ng isang taong gutom sa pera na si Bayman, na nagtatrabaho para sa isang makapangyarihang tao, ay malalim na nakatanim sa mga mata ng sundalo na hindi nagtiwala sa kanya ng isang Soul Eater, at hindi nagtiwala sa kanya si Ba, at hindi ito nagtiwala sa kanya napakasama ng pakiramdam ni Bayman. Siya pala ay napakasama at kasuklam-suklam. Hindi sinasadyang itinulak ang buhay ng sundalo sa isang patay na dulo, habang ang pangunahing uri na nagpoprotekta sa kaligtasan ng bansa ay ipinatapon na parang mga alipin. Ang matataas na uri, ang mga marunong lamang mag-utos ay nagsasaya sa kanilang sarili at nag-oorganisa ng marangyang mga partido. Si Mr. ang mukha ni Yeonsu, hindi magustuhan ang taong ito. Sa ilalim ng kaayusan ni Yeonsu, si Moongo ay unti-unti ding nakipag-ugnayan sa makabayan na asosasyon na nasangkot
sa politikal na mundo sa loob ng maraming taon. Naunawaan niya ang katangian ng mga matataas na tao na ito ng mas mahusay kaysa sa iba. Mayroon siyang mga tao na naglalagay ng pera sa bawat tenyente ng koronel ng politiko. Iyon ay ang pagbuo ng mga ugnayan sa mundo ng mga puno ng kotse. Iyon ay ang pagbuo ng mga ugnayan ng kapangyarihan ng mundo. Nagtagal si Yanso sa opisina kasama si Mr. Hong. Naalala niya ang aksidenteng dinulot niya 25 years ago. Sa oras na iyon, iniligtas din niya ang anak ng dalawang prosecutor na iyon bilang alibay. Biglang lumitaw ang imahe ni Bayman na nagpangiti ng masama kay Yanso. Nakilala niya ang sanggol noong taong iyon bilang siya, kaya agad siyang tumakbo sa hukbo upang matagpuan ang mga salita ni Bayman. Ang dalawa ay nakaharap sa kanya. Ang dalawa ay nakaharap sa kanya. Ang dalawa ay nakaharap kay Yanso. Name. He was that child, that year. It was Mr. Hong who commanded Yanso to stop the male lead's parents. Para hindi na sila pumunta sa court para aidmanda siya. Pero hindi nila inaasahan na papatayin ni Yanso ang lahat. Kaya ngayon nasa iisang bangka na sila. Gusto ni Yanso na dayin ang lalaking lead para dalhin siya sa team niya, by saying, the accidenting of his parents was just accidenting. Para tingnan kung buhay pa ang kanyang mga magulang, saka siya sinakal, at nagpaputok siya. Ngunit walang nangyari. Dahil imahinasyon lang ni Bayman, si A ay nagpanggap na nagpapasalamat na nailigtas niya ang kanyang buhay. At sinabi rin na nawalan siya ng memorya. Kaya ngayon naalala niya na siya ay isang benefactor. Sa kabilang banda, binalik ni Uncle So ang lumang kaso at sinabi niya kay Bayman at Wu. Sa oras na iyon, sa rookie training camp, ang commander ay nagdulot ng isang aksidente. Naging sanhi ng 3 bagong recruit na mawalan ng buhay. Alam ng mga magulang ni Bayman na hindi ito kasalanan ng sundalo. Ngunit ang granada ay sumabog bago itinapon. Ang ama ni Bayman ay nagsumbong nito sa prosecutor. Ngunit hindi niya ginawa ang katotohanan ng si Bayman. Ngunit hindi niya ginawa ang kaso. Si Hong ang namamahala sa kaso. Hindi sumuko ang ama ng lalaki. Nagpatuloy siya sa pag-iimbestiga at nalaman na ang mga granada ay hindi ayon sa pamantayan. At nais na ibunyag sa press ang masamang panig ng hukbo upang itago ang katotohanan na siya ay pumutol ng pera upang bumili ng masasamang granada. Inutusan ni Ministro Lee si Yonso na patayin ang mga magulang ng lalaki na pinuno upang tumahimik. Kaya ngayon kailangan nilang harapin ang masamang panig ng hukbo upang maitago muna siya ng kanyang Lieutenant Colonel at ang legal na opisyal ng kanyang Lieutenant Hong. Tinanggap ng mga kasamahan ang kasong ito ng may pagmamalaki. 2 tao ang tahimik na pumunta sa golf course ng mga opisyal na kumuha ng suhol at nasiyahan sa pagkuha ng mga larawan ng sentido. Binubuli nila ang kanilang mga nasasakupan at pagkatapos ay inilabas ang mga larawang ito sa labas, na naging sanhi upang sila ay isumpa ng mga tao at hinihiling na tanggalin sila sa kanilang mga posisyon, kaya nawala si Mr. Hong sa kanyang legal support team. At pagkatapos noon, si Bayman ay muling humingi ng tawad sa kanyang nakaraan at nangako na the bullies suffer the end they deserve. Tapos binigay din niya yung business card niya sa sundalo dahil hindi niya matiis ang pakiramdam ng walang pahinga at respeto. Nung gabing yun, inayos ng sundalo yung mga gamit niya at gusto nang tumakas, pero pinigilan siya ni Mrs. Hong. Ganun pa rin yung tono at attitude niya. Pero this time, lumaban ang sundalo. After the news of Mr. Hongges na inabuso ang iba sa kapangyarihan ni Mr. Hongges sa media, inabuso ni Mr. Hongges ang iba sa kapangyarihan ni Mr. Hongges ay isang miyembro ng Patriotic Association na ngayon ay nawalan ng mukha ng asosasyon tulad nito na nagagalit kay Ministro Lee. Kailangan niyang humarap sa media at nangakong malinaw na imbestigahan ang kasong ito sa korte. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay itinalaga ang kasong ito kay Bayman upang imbestigahan. Nagsimula siyang kumuha ng mga pahayag mula sa mga sundalo sa ilalim ni Mr. Hong. Ngunit talagang walang sino man ang nangahas na aminin sa kanila ang kanyang kapangyarihan. Nabuli ang sundalo, hinayaan ni Bayman na matulog ang taong ito sa kanyang lugar para maging ligtas. Napalitan ng eksena si Direk kang matagumpay na nabawi ang hard drive na natagpuan ni na Bayman at Wuin sa lugar ni Mr. Won. Nang marinig ito, natuklasan niya na ito ay isang pag-uusap ni Yonso at Mr. Hong na nagpapatunay na sila ang may kasalanan sa kaso ng mga magulang ni Bayman. Ngunit ang investigator ay dumating sa mga magulang ni Bayman. Ngunit ang investigator ay tumawag sa mga magulang ni Man. Ang kumpanya ni Kang ay nagnakaw ng teknolohikal na data at kinumpiska ang lahat ng kanyang mga makina. Kunin ang ebidensyang iyon. Nang umalis ang investigador, lumitaw si Mongo sa harap ni Chairman Kang. Siya ang nasa likod ng kasong ito. Siya ang naging dahilan upang bumaba ang presyo ng stock ng kumpanya ni Chairman Kang. Pagkatapos ay binili muli ang mga share at kinuha ang kanyang kumpanya. Nagsimula ang eksena ng paglilitis ng pang-aabuso ni Mr. Hong sa kanyang mga nasasakupan. Kasabay nito, si Sukyong din ang namamahala sa pagtatanong kay Mrs. Hong. At ang abogado ni Mr. Hong ay pinilit ni Mr. Hong na pinanood ni Mr. Dikta. Nakipagtalo si Mongo na mahal siya ng pamilya ni Mr. Hong. Kaya binigay nila sa kanya ang mamahaling relo, nasuhulan din ng judge. Kaya patuloy siyang sumasang-ayon kay Mongo. Sa kabilang banda, paulit-ulit ding itinanggi ni Mrs. Hong na binugbog niya ang sundalo at sinabing itinuring niya itong miyembro ng pamilya. Pabalik sa korte. Sa sinabi niya na ang sundalo ay nagtrabaho sa kanyang team 4, ngunit si Mr. pumutok ang eardrums na nagdulot ng kaguluhan sa mga sundalong naroroon sa paglilitis. Nagulat si Mongo at hindi inaasahan ang hakbang na ito. Diretso ring tumayo ang sundalo at sinabi ang buong katotohanan kung paano siya at ang isa pang kaibigan ay inabuso at binugbog tulad ng mga hayop. Namumuhay ng miserable. Ipinakita rin sa tagiliran ni Sukyong ang isang video ni Mrs. Hong na nagmumura at nataman ang mga sundalo. Naiwan din ang kanyang mga sundalo sa gitna ng walang kabuluhan sa pagsasalita. Tungstigo, dahilan para sumuko ang kanyang abogado, bumalik sa paglilitis. Kinuha ni Mongo ang kwento ng pagkamatay ng kanyang kasama na naging sanhi ng psikolohikal na trauma ng sundalo, hindi dahil inabuso siya ni Mr. Hong. Umiyak ang sundalo at sinabing tiniis niya ito dahil may sakit sa puso ang kanyang anak at nangangailangan ng pera para sa paggamot, ngunit ang hukom sa Mr. Hong's side ay dapat na pinawalang bisa ang lahat ng mga kaso ng Bayesian sa panig ni Man.
Ang galit naman ng sundalo, si Tenam sa army ay nabubugbog sa kalunos-lunos. Dahil ang anak ng bangko ay minsang sinaktan niya. Kaya ngayon ay nagkaroon na siya ng pagkakataong maghiganti, bumalik kay Wu In. May nangyaring hindi inaasahan sa ikalawang paglilitis. Hiniling ni Wu In na gumamit ng saksi. Nang biglang pumasok ang saksi, nang hindi inaasahan na pumasok ang testigo ay si Yon Yesu. Ang nakikilahok, ngunit si Wu ang nakilahok sa kanyang upuan. Ngunit si In ang nagsilbing katulong niya noon, si In na si So ang tumatawag sa kanya. Ngunit si So ang tumatawag sa kanya, ngunit hindi siya ang naging katulong ni Wu. Ang opisina, na makipag-alyansa sa kanya para pabagsakin si Mr. Hong, para magkaroon siya ng higit na kapangyarihan sa makabayang asosasyon. At sa pagkakataong ito ang hukom ay pinagbantaan din ni Yonsu, kaya hindi na siya nang ahas na paboran pa si Mr. Hong. Ibinunyag ng assistant ang lahat ng marahas na ugali ni Mr. Hong. Siya rin ay sexual na hinaras niya, at ngayon ang hukom ay hindi na nakinig kay Mr. Pagmamaltrato. Hindi niya matanggap na nasa kulungan, kaya hinawakan niya sa leeg ang judge. Pero kontrolado siya ni Bayman. Tapos na ang pakikitungo kay Mr. Hong. At ngayon naman ay Yonsu, ang pangatlong target na paghihiganti ni Wu In at Bayman. Nahulaan ni Wu In na sinaksak niya si Mungo, kaya hindi rin niya ito pababayaan. Totoo ngang hindi nagtagal ay naisip ni Mungo ang ideyang iyon. Noong isang araw nang kausapin si President Kang, sinabi niya na sa tambak ng mga dokumento, may isang bagay na maaaring laban kay Yonsu. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mas gugustuhin ni Chairman Kang na protektahan ang kumpanya, kaysa ibunyag ang ebidensyang ito kay Wu In. Sa oras na ito ang pinuno ng lalaki ay nakatanggap din ng mainit na balita mula kay Mr. Hong, na ipinagkanulo ng nasabing makabayan, kasama ng mga magulang ni Man. Kaya ito ay kumampi sa mga magulang ni Man. Nakakolekta din ang ama ni Wu In ng 14 na masasamang dokumento mula sa makabayang asosasyon na tinatawag na X-documents na maaaring ibagsak ang buong makabayan na asosasyon. Kaya naman nawalan ng buhay ang ama ni Wu In, nawala ang buong kumpanya. Ngunit hindi alam ni Wu In ang dokumentong iyon, ibig sabihin ay ninakaw ito ng iba. Bago niya kinuha ang mga gamit ng kanyang ama, na ang mga kamay ay may dokumentong X ngayon. Dahil hindi niya nakita si Chairman Kang, ngunit hindi siya maabot. Sa oras na ito ay kasama niya si Mungo, narinig ang nilalaman sa hard drive. Si Mungo ay labis na nasiyahan. Ang mensahe na ipinadala ni Wu In kay Chairman Kang ay hindi man lang nag-abalang sumagot. Sa oras na ito, si Wu In ay nakatanggap ng balita na ang mga dokumento ay kinumpiskan ng mga investigador. Agad niyang hinanap si Chairman Kang. Ngayon lamang niya ito nabunyag ang kanyang tunay na mukha. Sinabi na siya ay walang pakialam sa kumpanya. Ibinalik na rin niya ang relo na binigay ni Wu In. Tinapos ang relasyon, dito siya pinagtaksilan ng kaibigan na pinakapinagkakatiwalaan niya, si Wu. At hindi na napigilan ang kanyang mga luha. Nang marinig ni Bayman ang balita, lumapit siya at sinuntok ang presidente na si Kang. Sinabi niya kung saktan mo ulit si Wu In I would kill you. Another side in the army. Private first class, Wu In due to being oppressed and bully. Isang baril papunta sa kwarto ni Captain Ma, pero wala siya. Madalas na sinisiraan siya ng ibang teammates niya, at hindi siya tinuturing na tao. Kaya ngayon nakakita siya ng private first class na si Wu In na may hawak na baril. Ngumiti din siya ng sarkastikong, naglakas loob na barilin. Hindi naman talaga bumaril ang private first class na si Wu In. Dahil pakiramdam niya ay nakakadiri ang pagtingin sa mga taong ito, kaya umalis siya. Pero naiwan siya ng buong kwarto. Pero naiwan siya sa likod ng isang pin grenade. Paglilinis sa lahat ng mga sundalong nang iinsulto sa kanya, si Tenam lang ang nananatiling buhay, pero iniligtas siya ni Private First Class Wu In. Dahil nabuli din siya tulad niya, binigyan ng baril ng Private First Class Yun si Tenam. Hinikayat siyang barilin ang mga bully. Tumawag agad si Tenam sa kanyang ina para humingi ng tulong. Nang marinig niya ang putok ng baril, napagtanto niya kung gaano kadelikado ang problema. Nang dumating si Tenam ng ligtas, kaya siya ay nakalok ng kotse sa loob ni Nam. Kaya talagang may pinadala siya sa loob ni Taenam. Nagmalasakit din si So sa kanyang mga anak. Dumating din sina Bayman at Wu In sa pinangyarihan ng pamamaril. Natagpuan ng Private First Class Wu In ang kapitan, dahil wala ng bala ang kanyang baril. Ginamit niya ang gunman para bugbugin ang lalaking ito hanggang sa himatayin. Iyon ang pinakamalakas na paghihiganti para sa lalaking ito. Nang pumasok sina Bayman at Wu In, ang mga katawan ng mga sundalo ay naalis na lahat, na nagiiwan lamang ng mga mantsa ng dugo sa sahig. At ang dahilan, ang Private First Class na si Hyun ay sobrang hysterical. Hindi dahil sa pananakot sa kanyang ina, siya. Nang si Wu In at Bayman ang pumalit sa interogasyon sa Private First Class na si Hyun, naintindihan nila ang kanyang paghihirap, kaya inilabas nila ito upang salubungin ang kanyang ina. Umiyak ang mag-ina at niyakap ang isa't isa, habang ang ibang mga sundalo, na maswerteng nakaligtas, ay dinala sa ospital. Sila ay pinagbantaan ng pinuno ng pluton, hindi upang malaman ang tungkol sa kanyang pagmamaltrato sa unang klase, na siya ay natakot sa kanyang klase ang bully, hindi ang biktima. Gaya ngayon, nandoon din si Tenam. Maya-maya, hinanap siya ni Mungo, dahil nauna nang sinabi sa kanya ni President Kang ang tungkol sa X-file na hindi alam ni Yon. Pero maagang kinuha ni Taenam ang kumpanya ni Im, kaya siguradong alam na niya. Kaya ngayon ay oras na para kay Mungo na lumapit para makakuha ng impormasyon mula kay Taenam. Nang maalala niya si Wu In at si Nam Ateman ay na-private ang kanyang team at naalala niya si Wu In at Baemman. Sa takot, naghihintay na kumalma si Tenam. Nagsimulang magtanong si Win, inabuso ba si Tenam noong nasa platon siya? Nag-alinlangan siya saglit at pagkatapos ay sinabing hindi. Sa side ni Bayman nang mag-interview ang ibang miyembro ng team, ganoon din ang sinabi nila. Hindi dahil pinagtatakpan nila ang kapitan, pinagbantaan sila nito. Ngunit nagsalita sila ng napakasigurado, tiyak na may pag-aalinlangan si Ba, na may kainahinala sa likod nito.
Natagpuan ni Yonso ang kanyang nanginginig na anak. Hinawakan ang kanyang kamay at ipinangako na papaalisin siya sa hukbo at ibabalik siya sa posisyon ng direktor na si Im, ngunit sa isang kondisyon. Dapat ipahayag ni Tae-nam na walang marahas na pag-uugali sa hukbo. Pagkatapos ay hindi natatanungin si Yonso ng ministrong si Lee, ngunit pagkatapos magtapat, si Kapitan Ma ay patuloy na gustong abusuhin si Tae-nam. Sa pagkakataong ito ay hindi mo na kayang abusuhin si Tae-nam. Sa pagkakataong ito ay hindi mo na kayang labanan si Su. Kahit na hindi mo na kayang labanan si Yonso, gusto pa rin ni Lee na magbitiw siya dahil sa gulo ng anak niya. Pinaliwanag ni Yonso na biktima din ang anak niya, pero matagal na siyang gustong tanggalin sa trabaho, kaya hindi na niya pinakinggan ang paliwanag. Walang choice si Yonso kundi ang tumalikod at harapin siya. Lahat ng inuutos niya sa kanya ay naka-record na lahat, ngayong nailathala na. Lahat sila ay namatay na magkasama. On the other hand, Im started the second, he encouraged. Ang ina ay malulungkot at madidismaya, kahihiyan sa pagkakaroon ng isang anak na lalaki na pumatay sa kanyang mga kasama sa buong buhay niya, at sa wakas, pribadong unang klase, kailangang sabihin ni Hai kung gaano kaimpyerno ang buhay niya sa hukbo, minamaltrato at tratuhin tulad ng mga hayop, kapwa pisikal at mental. Kinuha ang patoto ng paglilitis sa unang sundalo, na naganap din. Sinabi niya na siya ay minamaltrato sa hukbo, ngunit ang iba pang mga sundalo ay tinanggihan ito. Si Tae-nam ay pinilit din sa ilalim ng kanyang ina at hindi na niya tinikom ang kanyang mga mata, ngunit sa halip ay huminto sa kanyang bibig. Naalala niya ang dati niyang pagmamaltrato, kaya hindi niya matiis na sumigaw at humawak sa kwelyo ng kapitan. Sinabi niya na inabuso niya ang pribadong first class na Win. Nagkaroon din siya ng lakas ng loob na sabihin na kung si Bin Nathui ay pinarusahan dahil sa pagpatay, kung gayon ang mga taong ito ay dapat ding parusahan dahil sa pagmamaltrato sa mga tao. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay. Si Tae-nam ay nagalit ng tama si Tae-nam, si Nam, si Subi, ang kanyang anak, nagalit si Nam, si Yondro. Ng korte, ang pribadong unang klase na si Win ay hinatulan ng parusang kamatayan, at ang natitirang mga tao ay lubusang iimbestigahan ng hukom. Hindi nagtagal matapos ang pagsisiyasat na ito ay itinalaga kay Woo-in, at si Bayman ay nagpatuloy na pumalit. Una nilang hinanap si Yonso dahil sa pagtatago ng masamang pag-uugali sa militar, ngunit hindi makahanap ng kaugnay na ebidensya. Tinanggihan din ng kanyang mga nasasakupan ang nakatagong krimen na ito. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Barrow ang nakatagong krimen na ito. Ipinagtapat na pinilit ng kapitan ang buong team na magsinungaling, at pinilit din siya ng kanyang ina na magsinungaling. Sinabi ni Bayman kay Tae-nam, tinanggihan ng kanyang ina na pinipilit niyang magsinungaling ang kanyang anak. Sinamantala rin niya ang pagkawala ng init ng ulo ni Tae-nam bilang isang dahilan. Hindi inakala ni Tae-nam na ginagamit siya ng kanyang ina para makatakas sa krimen. Bago matapos ang pagtatanong sa kanya ni Tae-nam, isa itong larawan ng buhay na aso ni Bae. Well, making Tae-nam regret and want to start his life. On the other hand, Moon-go bring a large malito of money to thank the inspector for helping him confiscate the company's chairman Kang. As soon as Moon-go left, Bayman dumating din. Sa kamay niya may ebidensya na kinumpiska ng inspector. Illegal ang company ni Chairman Kang because it operate normally and then she does not violation. So furthermore, she does not violation. Cooperate with him, masisira ang career niya. Nagtaka ang inspector. Saan ba nakuha ni Bayman ang mga documents? Nung mga insider pa lang ang confiscation documents ng company, agad siyang dinala ni Bayman para makipagkita sa taong nagbigay ng ebidensya. Nakakagulat na ang taong iyon ay si Chairman Kang. Dati ay nagdadrama lang siya at hindi nakikipaglaro kay Woo-in, isang 15-year-old na si Moon. Ang pagkakaibigan ni Moon ay hindi madaling matapos sa susunod na araw. Shareholders meeting, nang itinaas ng espesyal na panauhin ang kanyang kamay para magsalita, nagtatanong kung bakit may balita na ang kumpanya ko ay pumirma ng isang kontrata, kasama ang Ministry ng Pambansang Depensa upang makagawa ng mga armas ay isang pandaraya. Talagang lahat ng mga tanong ng mga bisita ay tinanong ni Bayman sa labas ng utos. Sa oras na ito, tahimik ding nagpakalat ng impormasyon si Chairman Kang sa projection screen na nagpapatunay na pekeng kontrata ang pinirmahan. Mas gustong mag-invest ng shareholders sa kumpanya nang malaman nila ang totoo. Nagkaroon ng kaguluhan, kaya sabay-sabay nilang ibinenta ang lahat ng Bell-Lage Im shares na hawak nila para makatakas sa status ng shareholder. Bago pa makareact si Moon-go, inspector ang naglabas ng warrant. Inspector na dumating sa pinangyarihan. Naintindihan na niya kung bakit naaresto si Moon. Nasuhulan at ginagawa pa rin ito sa kanya. Pagkatapos ay pumasok si Bayman upang sabihin kay Moon-go na hindi siya nag-iisa ngayon, na ang mga taong nagtatrabaho sa Ministry ng Pambansang Depensa, kasama si Ministro Lee at ang Deputy Platen, kasama ang mga may kaugnayan sa mga sandata ng militar, ay inaresto din. Ngunit pagkatapos ng isang panahon, si Moon-go ay pinalaya din. Ngunit ngayon ang kumpanya ng Im ay isang walang laman na shell. Si Moon-go ay nabaliw dito, at inutusan sila ni Man-woo na dalhin si Bao ang iba pa, at inutusan ng iba. Inutusan din ni Yonso ang kanyang katulong na patayin si Woo-in para sa kanya. Sa kabilang banda, dahil siya ay hinuhusgahan na siya ay emosyonal na nabalisa, si Tae-nam ay pinalabas mula sa hukbo. Sa sandaling siya ay nakalabas, siya ay dinala upang makita ang kanyang ina. Si Yonso ay sumang-ayon na dalhin ang kanyang anak sa posisyon ng presidente ng kumpanya ng Im, upang kailangan niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa kanyang nanay. Isang kasangkapan sa power game ng buhay niya, Back to Bayman. Isang hindi inaasahang pangyayari ang nangyari sa kanya, habang tinatawagan si Woo-in. Bigla siyang nabangga ng sasakyan ng mga magnanakaw. Si Woo-in ay nagkaroon lang ng oras para i-record ang plaka bago nila binuhat si Bayman. Si Bayman ay naaresto kasama si Chairman Kang. Silang dalawa ay binugbog hanggang sa nasugatan ang kanilang mga mukha, na ang mga tao ay sumakay na si Moon. Ang dalawang tao ay sumakay, namumula ang sasakyan. Lumingon si Go sa likod, nakalas si Bayman at Chairman Kang. Pinagsama-sama nilang tatlo ang kanilang mga espada para suntukin ang mukha ng mga tulisan. Sinuntok din ni Woo-in si Moon-go ng 2 beses sa ngalan ng kanyang ama. Ngunit nakontrol na ng kanyang mga junior si Chairman Kang, kaya hinayaan na lamang sila ni Woo-in na tumakbo.
Gayunpaman, sapat na ang babalang ito. Lahat silang tatlo ay nagsilabasan ng gamot para maglabi sa cafeteria. Silang tatlo ay naglabi sa cafeteria. Bisitahin ang kanyang pinakamamahal na aso. Araw at gabi ay nami-miss niya. Gusto niya ang mga aso dahil ito ay kanyang mga kaibigan, hindi ito nagsamantala sa kanya. Upang gantihan ang mga ito sa pag-aalaga sa kanyang aso, ibinigay ito ni Tae-nam kay Woo sa isang notebook. Nang umalis siya kay Bayman at natuklasan ni Woo-in na may USB sa loob, sa kabilang banda. Nang si Tae-nam ay umalis sa cafe at hiniling sa kanyang ina na pumunta sa lugar kung saan siya nakipagkita, nakiusap din ang kanyang ina na pumunta sa lugar kung saan siya nakipagkita. Woo-in to go out to meet privately. Nang mabasa ni Bayman ang sulat na iniwan ni Tae-nam, napagtanto niyang balak ng taong ito na wakasan ang buhay. Agad niyang naalala ang plate number at hinabol. Kasabay nito ay ipinaalam din kay Woo-in ang tungkol sa bagay na ito, at ang USB flash drive ay isang ex-notebook na siyang impormasyon para sa pagbagsak ng makabayan na asosasyon. Si Yeon-soo ay nagpakita sa harap ng kanyang anak. Noong nakaraan ay tinuturuan niya ang kanyang anak gamit ang isang granada. Ngayon ay ginamit niya ang parehong granada upang tapusin ang kanyang miserableng buhay. Ang katulong ni Woo-in ay nakatutok din sa kanyang dibdib, at tinutukan ng baril si Tae, at tinutukan ng baril ang kanyang kanina, at tinutukan nito ng baril ang kanyang anak kanina, at tinutukan ng baril si Woo-in kanina. Pinigilan ni Bayman si Tae-nam sa pagpapakamatay kaagad, at si Woo-in ay binaril sa braso. Pareho silang dinala sa ospital. Si Bayman at Yeon-soo ay nakaupo sa labas ng waiting room. Walang lakas ng loob na isipin kung paano ang hinaharap at ang mga resulta ng operasyon. Sa kabutihang palad nagising si Woo-in at si Tae-nam ay naging isang persistent vegetative state na si Tae-nam, hindi na siya muling nagmulat sa kanyang anak, ngunit hindi na siya muling tumingin sa kanyang anak na si Ye. Hindi na niya idinilat ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya napigilan ang kanyang anak na tumingin sa kanyang anak na si Yeon, na hindi na niya idinilat. Sa buhay niya pinili niya ang kapangyarihan, kaya ngayon ay hindi na siya makatalikod. Napakabilis din ang paglilitis kay Mr. Lee at Moon-go. Ngayon ay wala nang tumulong sa kanila, pagkatapos ay dumating ang pagsubok kay Yeon-soo. Ngunit hindi siya natakot dahil akala niya ay maingat siya, at pinatahimik ang lahat. Kaya ngayon ay walang sino man ang maaaring magtaksilan sa kanya. Nang tanggapin ni Woo-in ang katotohanan na si Taeman ay nagkaroon ng isang malamig na inana, tulad niya, at pinilit na magpakamatay si Taeman. Natapos ang unang pagsubok, ngunit pagkatapos noon ay dumating ang katulong kay Woo-in. Siya ay isang mabuting sundalo na walang paraan sa pagbaril ng hindi sinasadya. Isa lang ang dahilan kung bakit niya binaril si Woo-in sa braso, para iligtas si Woo-in buhay. Dahil nakonsensya siya at ayaw na niyang gumawa ng anumang bagay na makakasira sa lahat, gusto ni Woo-in na pumayag siyang tumayo bilang saksi laban kay Yeon-soo sa susunod na paglilitis, na nagtapos sa ikalawang yugto ng paglilitis kay Soo. Natapos ang ikalawang yugto ng krimen, naganap ang record ni Baeon ng krimen. Ang forensic na doktor para putulin ang paa ni Mr. Won, pamemeke ng heroic na ebidensya para sa kanya. Ang abogado ni Yeon-soo ay nakipagtalo na ito ay isang pekeng recording. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay naghanda din si Bayman ng isang testigo. Isang forensic na doktor ang nagpadala sa pinangyarihan upang tahiin ang sugat ni Mr. Won. Matapos putulin ang kanyang binti na nagkakahalaga ni Yeon-soo. Sinabi ni Yeon-soo na hindi siya naadik sa sugal. Pabulaanan ang patoto na iyon. Ang taong mapagbigay sa sarili ay tiyak na manunumpa, kaya't ang isang taong may integridad, iyon ay ang katulong. Pumayag siyang pumunta sa paglilitis laban sa kanyang amo, upang pabyusin ang kanyang mga kasalanan. Hindi niya akalain na ang isang taong pinaamo niya, ay handang mamatay para sa kanya. Pagkatapos ay tumalikod at tuligsain ang lahat ng kanyang mga krimen. Ang mga tagubilin ni Soo, kaya sa pagkakataong ito ay ililigtas siya ni Bayman mula sa pinakamaraming sisihin. Gusto din ni Moon-go na buuin muli ang kanyang buhay, kaya pumayag siyang labanan si Yeon-soo, nakatayo sa korte. Inakusahan ni Moon-go si Yeon-soo na sinisisi ang yumaong presidente, si Cho sa katiwalian, at kinuha ang kanyang kumpanyang Aim. Sa oras na iyon, si Moon-go ang kanyang abogado sa depensa sa kasong ito, kaya ang kanyang testimonya ay lubos na nakakumbinsi, ay naakit sa landas ng krimen ni Yeon-soo, kaya hinawakan siya ni Moon-go sa leeg. Ngunit ngayon huli na ang lahat, natapos na ang lahat. Si Yeon-soo na mayabang ay hindi nangangailangan ng sino mang kumuha sa kanya, ngunit pumasok sa bilangguan upang umamin ng pagkakasala. Si Nam ay nagbigay na rin ng pagkakataon para kay Tae na magsisi. Ang wakas ay nabuksan na rin ng Diyos ang kanyang pagkakataon. Si Nam ay nagkaroon din ng pagkakataon na mabuksan ang Diyos mata at muling itayo ang kanyang buhay, at sina Bayman at Woo-in ay naghiganti sa kanilang mga magulang na naglilinis ng basura para sa lipunan. Si Woo-in ay hindi na nagtatrabaho bilang isang military prosecutor dahil hindi iyon ang gusto niya. Sa wakas ay nakuha na ni Woo-in ang kumpanya ng kanyang ama, at si Bayman ay patuloy na naging isang military prosecutor na may integridad. Pagkatapos ng isang taon ng muling pagkikita na walang karagdagang plano para sa paghihiganti ni In, si Bayma nakipaghiganti kay Woo, opisyal na nagbubukas ng bagong landas para sa kanila. Tapos na ang pelikula. Salamat sa iyong atensyon, Polem, at makita kang muli.